and love explode and bring the dead to life. A love so bold to bring a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring like a lion. Isang malakas nga ang palakpak para sa Lord. Hallelujah. Tunay na mabuti at tapat ang Diyos. Regardless kung ano man yung nangyayari sa buhay po natin, isang katotohanan na hindi mababago, tapat at mabuti po ang ating Diyos. So, ang Praise Church family ay nakikiabot ng pakikiramay po, ano? Oh, sorry. Patayaw. Okay? Nagpapabot po tayo ng pakikiramay po sa sambahan yan po, especially ng Kaparas family, na kinuha ng Diyos yung kanilang nanay, Nanay Lita. Kung tutusin, Pastora Lita, kasi asawa niya po is pastor, na diyan po nakaburol sa FCC Church sa May 3rd Avenue. So, kung meron po kayong pagkakataon, lalo na sa network po ng Revival, especially ng Gideon. Anak, pa-check nga ulit. Okay. So, anak, pag dinana, meron pa isa tayo. So, hanggang Martes po is huling gabi po, Miyerkules po ang libing, Medyo sunod-sunod tayo, after lang po ni Kuya Ray, mami naman ni Pastor Emer, Nakakagulat din po kasi last Thursday, nagpa-pray sa akin yung anak ni Ate Luz, yung Psalms 37:25, kasama po yung mga
seniors natin. Nahilo lang daw pagkatapos nag-collapse. Pagkatapos so nung Friday evening nga po, is lagi siyang nakaupo dito si Ate Luz, ano po. So, yan po, ayan. Lagi po siya nag-worship, ano po, kasama po ng Nanay Puring. So, kinuha na rin po siya ng ating Panginoon, ano po. Kaya, parang in 2 weeks time, apat po yatang patay ang pinuntahan natin. So, very draining po in a sense, na ano po, kasi pinakamahirap po talaga na yatang kakaharapin natin, ini-imagine pa lang natin kapag nawala ang ating mahal sa buhay. Ang pera kasi talaga mapapalitan eh. Trabaho, pwedeng bumawi eh. Kapag yung buhay po ang kinuha, alam natin, isa ito sa mabigat na kakaharapin natin, though we believe meron talagang biyaya para tayo magpatuloy. Again mga kapatid, napakaganda rin pong ministry in a sense, yung blessed are those who mourn. Ano po, yung marunong lang tayong makiramay kasi talagang wala pong ibang pinagkukuhanan ng lakas yung mga taong kinuha ang kanilang mahal sa buhay kundi yung pakikiramay natin, yung pakikisama, pagdadalamati. Iyan ang tumutulong kaya napakabigat po pag naihatid na sa uling hantungan. Sila na lang talaga yung kakaharap eh. Kaya mga kapatid, Praise Church family, ano po, so biyaya ng Panginoon, ano po, patuloy tayong magdamayan at magtulungan. So, yung topic natin is Count It All Joy, Part 2. Regardless yung nararanasan natin, may ngiti sa gitna ng dalamhati. Hindi naman lahat po puro pagsubok lang. Naniniwala tayo, even sa gitna ng pagsubok, may mga bagay na inaalaw si God na talagang makita natin na sa gitna ng parang ang bibigat, merong kagalakan pa rin. Hindi ko sinasabing magtatawa tayo, hindi ko sinasabing maglulundag pa tayo kapag namatayan tayo, hindi po. Ang sinasabi natin, nasasaktan tayo, pero hindi tayo yung tipong walang pag-asa. Nalulungkot tayo, pero tayo maasa. Hindi ko po alam kung ano ang sitwasyon nyo. Hindi ko alam dito kung sino yung nakakaranas talaga ng medyo sobrang mga matitinding laban sa buhay. Yung inaakala nyo pong malakas, may laban po yan. Yung inaakala po natin, kala mo walang problema, hindi. May nilalabanan din po sila sa buhay. Kaya be mindful and have an awareness, lahat tayo may problemang kinakaharap sa buhay. Count it all joy. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Mga kapatid, magalak kayo kapag dumaranas kayo ng iba't ibang klase, iba't ibang uri, iba't ibang kulay ng pagsubok. Yamang alam ninyo na ang pagsubok na iyan ay pinapatatag ang inyong pananampalataya. Although sa ibang salin, kung word for word ang gagamitin natin, sapagkat ang inyong pag sinusubok na ang inyong pananampalataya, ang dulo nito ay katiyagaan. Katiyagaan. Okay? But let patience have its perfect work. Perfect yan is maturity. Hindi as in walang kasalanan, hindi as in walang problema, kundi pinapalalim tayo ng ating Panginoon. Sabi natin, pag sinabing count it all joy, it is a perspective word. Ikaw yung magbibigay ng meaning. Ikaw ang maglalagay ng kahulugan. Hindi lahat ng tao may maliwanag na perspective. Tingnan nyo po, sa mundo, kapag nakaranas ka ng problema, ang tawag nila dyan, ang malas mo naman. Pero sa Lord, there's no such thing as malas. Lahat ng bagay ay nangyari for a reason because God is sovereign. Hindi nga nagugulat ang Diyos kung may aksidente man na nangyari eh. Kung may nagkasusunog, hindi naman napapasigaw ang Diyos eh. Tayo lang naman ang nangangatog ang tuhod, tayo lang naman ang nai-stress, but God is sovereign. Alam niya, kaliit-liit ang bagay na nangyayari sa lahat ng kanyang nilikha. Our God is sovereign, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. So count is perspective word. Mabibilang mo lang, matuturing mo lang ang isang bagay
kapag alam mo, King James Version knowing this, New King James Version knowing that, sa iba't ibang translation, kapag alam mo, kaya mong bilangin. It is a perception word. Perception is pangunawa. Maliwanag na pananaw, malalim na pangunawa. Ang taong may malawak na pangunawa ay may maliwanag na pananaw, sila yung matiyatiyaga. Walang school na pwede kang pasukan para matutunan yung patience. Hindi po. Walang ibang university kundi University of Trials. University of Testing. Dadaan ka. Dadaan ka sa mga pagsubok. Patience. Tinuro ko po yung word na patience. Kasi nakakatuwa eh. Ang patience, kauna-unahan po yan sa definition ng love. Love is patient. Fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit is love, kindness, patience. Pareho. So, sobrang tindi pala nito po, Tinuro ko po yung iba't ibang word. Although eupomeno sa Greek, eupo, more on long, yung kalahating word niya, suffering. Long suffering po. Patience, perseverance, endurance, steadfastness, long suffering, to stay calm in a difficult situation. Ang tawag po dyan, patience. So, ang hirap palang matutunan ito. Pero isa yan sa product at matinding product ng trials. Ilan sa atin dito may awareness na ganito? Yung isang bagay na tagumpay at pagpapala, hindi mabilis makuha. Dadaan ka sa maraming trials, patience, bago mo maabot ang maraming bagay na ipinangako ng Diyos. Kung gagawin ng Diyos na ibibigay lang sa ating madali, na walang kahirap-hirap, baka po hindi natin kayang makontain. Baka di natin kayang i-handle. So, ang mixing meaning na lang natin ng patience is persistent, consistent endurance. Patience is persistent, consistent endurance. Yung word na persistence at yung word na consistence. Kasi po, sabi natin, I need persistence because trial is hard. Bakit tayo nahihirapan sa pagsubok? Kasi mahirap talaga ang pagsubok. Bakit tayo nasasaktan sa pagsubok? Masakit kasi. Masakit ho bang mamatayan? Masakit ho bang malugi? Masakit ho bang maghiwalay? Masakit ho bang matalo? Mahirap. Kaya yung dalawa na yan, pareho po natin kailangang matutunan. Patience, yung word na persistence, long. Ang iksi lang. Isang araw ka lang sa hospital, para nakaka3 taon na yung pakiramdam mo. Ang haba. Hanggat hindi kayo lumalabas ng hospital, parang feeling mo, ang haba naman ito. Pero ang totoo, mas maraming panahon na wala tayong pagsubok. Pero kapag may pagsubok na, parang ang bagal ng ikot ng mundo. Ang tagal. Tama po ba ako pag may karamdaman? Lord, Doc, hanggang kailan po ito? Basta yun ang tanong natin agad, Hindi ko lang alam kung merong nanay na payag mabuntis, kung 10 taon bago ipanganak. Wag na lang po. Magampo na lang po ako. Kasi ang hirap po talaga. Pwede kong ituring na kagalakan ang mga pagsubok dahil nagiging matyaga ako. Nagiging matiisin ako. Sige nga po kahit few seconds lang, sagutin nga po natin to. Matyaga ka ba? Matiisin ka ba? Hindi ka magtatagumpay pag di ka matyaga. Hindi ka magkakaroon pag hindi ka matiisin. Hindi para sa iyo ang tagumpay. Kapag konting bagay, susuko na agad tayo pag nahirapan. Ayoko ng trabaho na hindi nakakapagod. Sa langit po yun.
Pwede rin po bang yung sesweldohan ka, wala kang ginagawa, mahirap din po yun. So, just try to imagine this. Matyaga ka ba? Wala ho ako nakitang pagkapanganak, matyaga na agad. Wala akong nakita. Lahat tayo may pagka-idealistic. O dapat hindi sila ganyan, dapat ganito sila. Gusto natin yung mga tao sa paligid natin okay. Eh kung nga hindi okay, gusto mo pa siya mas okay. Di ba, Timo? Ang Diyos kasi baligtad eh. Pag iniso, Lord, tulungan niyo po ako maging mapagmahal. Bibigyan ka niya ng mga tao sa paligid mo na hindi mapagmahal. Namamahalin mo. Hindi mo matututunan ang mga bagay sa madali. Lahat ng pagkatuto nasa mahirap. Sana lahat tayo maging matyaga. Sana lahat tayo maging matiisin. Knowing that the testing of your faith produces patience. 1 to 10, impatient. 10, napakamatyaga na natin. Nasaan po tayong level? Okay? Yung iba nasa 0.5 na. Malapit nang mag-isang guhit. Pero kaya nga tayo kailangan magtiyaga ka sa sarili mo, kailangan mo rin pagtiyagaan ng ibang tao. O hindi ba? Lalo na kung mag-asawa kayo, sino ba pumili dyan? Pagkatapos magrereklamo ka. Sino ba yan? O anak mo, naiinis ka, sino ba nag-anak dyan? Hindi ho ba? So my point is, pag-aralan natin lahat ng patience. Meron po akong kilalang isang tao, pag tinignan mo parang may issue ba siya ng yung pagiging matyaga? Sa totoo lang po, itong pag-uusapan nating story, si Joseph, nakita niyo si Joseph? Nung bata yan, pag nakikita niya may mali yung kapatid niya, nakasumbong na nakasumbong. Siguro kaya siya favorite ng tatay niya. Tingin ko lang, ang taong impatient, immatured, lagi nakasumbong. Laging may pangit na nakikita. Pero hindi natin nakikita yung kay Joseph. Tingnan niyo po yung taong lagi lang nakasumbong na may problema. Yung makamarites, wagas. Kaya etil mo, sinusumbong siya ng kapatid. Yung mga kapatid niya, alam ng mga kapatid niya na sinusumbong ni Joseph. Siya sa tatay, Pagkatapos, eto na. Pinagpatahi pa ng magandang damit. Pagkatapos pinagmalaki sa mga kapatid niya, alam mo na nga asar talo sa iyo yung kapatid mo, ipagmamalaki mo pa. Grabe pre, mga kapatid, bro, binigyan ako ni tatay ng lakos. Wow, kayo laos. Iba ang galing makapi kung yari ka. Sino po rito ang may kapatid na yung kasunod mo lagi mong inaaway? Ang panganay, lagi po yung lapitin ng mga kapatid. Basta ako ganito, nung hindi ako makaganti sa kuya ko, sinusunog ko yung damit niya. O hindi ako makaganti sa kanya, kung hindi ko sunugin yan, babasain ko lahat ng damit niya. O kaya yung tsinelas niya, guguntingin ko. Ay di nakagante ko, bilis mong tumakbo So si Joseph ganun din siguro pagkas na naginip pa ng maganda. Kinuwento pa sa mga kapatid na naiinggit. O yan kuya, good news! Luluhod daw kayo sa akin. Daddy, huwag kayong magtatampo pati kayo kasama. Pati kahit yung matanda nagpalpitate. Mukhang naka-drug siya tayong anak ko. Biro mo, luluhod daw ako sa kanya. Siyempre may magandang panaginip. By the way mga kapatid focus muna po kayo. Ang magagawa ng taong walang pangarap, magalit sa taong may pangarap. The most significant things na pwedeng gawin ng isang taong walang pangarap ay magalit sa taong may pangarap. Ang taong hindi nagsisikap, the very best thing na pwede niyang gawin, magalit siya nagsisikap. Iyon yung kabayaran pag wala tayong pangarap. Kaya dito, makita natin, pag-aralan lang natin. From impatient ito napaka-impatient din po ni Joseph. Pero nakita natin kung paano siya minold ni God. Alam natin yung story kung fast forward. Paano kung halimbawa naging prime minister si Joseph, impatient siya, hindi dumaan sa mga trials? Ano kaya mangyayari sa buhay ni Joseph? Baka pinagpapatay niya lahat ng mga taga-Egypt.
Gusto niyo isaksak ko kayo lahat sa pyramid? Delikadong magtagumpay kapag hindi matured. Kaya mga kapatid, aamin na tayong lahat. Lahat tayo impatient po. At minomold pa rin ni God. Amen? So, pag-uusapan natin to, bigay ko na sa inyo yung 3 bagay, then babalikan na lang natin sa huli. Okay? So, bakit we can count it all joy, Joseph, even yung mga naranasan mo? Joseph, bakit you can count it all joy, yung mga naranasan mo? Because, kasi gusto ng Diyos, gamitin ka at pagpalain ng iyong buhay. Hindi ka magagamit ng Diyos, hindi ka pagpapalain ng Diyos nang hindi ka dumaraan sa maraming bagay. Testing muna bago ang blessing. Trials muna bago triumph. Hindi pwedeng puro answered prayer agad sa buhay natin. Babalikan natin yan, ha? Kaya nga natutuwa po, di pa tayo matutuwa. Tayo rin, sinasabihan tayo nito, kaya ka nakakaranas ng pagsubok kasi gusto ka ng Diyos na pagpalain. Gusto ng Diyos na gamitin ang buhay mo. Ang totoo po, pwedeng gawin ng Diyos ang maraming bagay kahit wala tayo. Ba't mo ako isinama, Lord? Ikaw nga lumikha ng langit at lupa, lahat ng bagay, even na hindi ko nakikita. Pagkatapos gusto mo akong gamitin, kayang-kaya mo. Hindi ba nakakatuwa na yung word na isinasama tayo ng Diyos? Hindi ikaw yung nagdala doon, isinama ka lang ng ating Panginoon. At ikaw naman na isinama, be grateful na pwede kang wala, pero isinama tayo ng Diyos. Amen? And then, pangalawang bagay na makikita natin, Joseph, you can count it all joy kasi may pangarap ka at salita galing sa Diyos, kaya ka nakakaranas ng pagsubok. You have the dream, you have the word from the Lord. Minsan tuntua tayo, di ba? We have the word. Ang kasunod niyan, testing. Bago mo makuha yung word sa'yo ni God, daraan ka. Kaya alam niyo po, matalino si God magaling si God. Hindi niya binibigay ng madali sa atin ang mga bagay na gusto natin. Kasi more than the blessing of being patient, yun po ang matinding blessing. Yung katyagaan, yung karakter na na-develop sa iyo. Walang kasing yabang tayo kapag nakuha nating madali ang maraming bagay. Kaya hindi ako natutuwa po pag may mga tanong sa madali lang yan, yabang naman ito. Walang madali sa buhay. Walang madali. Lahat kailangan pagsikapan mo. Ikaw na anak na kumakain ng libre, may magulang na nagsikap. Ikaw na tumatanggap ng sweldo, may boss na nagmamanage para maayos at makapagpasweldo tayo. Kung hindi nila minanage siya ng buong katyagaan, wala ho tayong lahat. Pangatlo makikita natin, kaya pala, Joseph, you can count it all joy, yung mga naranasan mo, kasi gusto ng Diyos makarating ka sa lugar na inihanda niya sa iyo. Testing is a preparation para maabot mo at marating ang gusto ng Diyos na mapuntahan mo. The only vehicle para kadalin doon is through trials and testing. Kaya bago ka pa makagraduate, daming trial and testing. Bago mo na-put up itong business na ito, daming trial and testing. Bago ka nakarating sa ministry na ito, ang daming trials and testing. Hindi maiwasan. Hindi maiwasan. There is no other way for us to be strengthened, to be wise, and to be patient po talaga kung hindi dumaan sa maraming bagay na ito. Balikan natin uli yung kwento ni Joseph. Hindi ko na masyado pong ipapastra ko po kasi imagine Genesis 37 to 50, lahat kwento ni Joseph. Biro mo Genesis 50 13 chapters, nakataon kaya yon? Genesis 37:50, 13 verses, 13 chapters, 13 years din po kinaharap ni Joseph ang maraming pagsubok bago siya nakarating. 13 years. Di natin alam. Di natin to. So, ano-ano yung mga naranasan ni Joseph? Kinainggitan ng mga kapatid. Okay lang sa magkakapatid kung meron mga tampuhan at inggitan. Naranasan din naman natin magkaroon ng parang inggitan. Ano po? Yung ulo ng bangos sa panganay.
Yung pangalawa, gitna. Yung tamad, buntot. So talagang magkakainggitan tayo niyan. Okay lang. Pero yung pangalawa, binalak ang patay ng kapatid mo, ibang usapan yan. Meron po ba ritong kapatid, binalak ang patayin? O, ang alam natin, meron yung mga naghahatian ng mana, nag-aawayan sa mana. Pati nanay gustong ipapatay para mabilis yung hatian. Grabe, no? Pag walang karakter, yung blessing, nagiging curse. Pag walang karakter, pag walang magandang values. Pero si Joseph, binala ko siyang patayin. Matapos niyang sabihin, na nakita niyo po, bakit siya ipinagbili? Pera pa rin eh. Ano mapapala natin kung patayin siya? Pagbili na lang natin, tama ba? Kung ano nyo nga po, i-review nyo lang, 30 pirasong pilak, tama po ba? Do-double check nyo lang po, ano, baka naman 29.5 grams lang, ano po? I-correct nyo po. Kasi pinaparallel ko po kay Jesus, si Judas kasi pinagbili rin eh, si Jesus sa 30 pirasong pilak. Tingnan nyo po tingnan nyo po. Meron naman diyang AI, Meta AI, i-research nyo lang. Ang bilis na po niyan. Ano po? So, grabe, ang tatalino ng kapatid niya. O nga, no, kung patayin natin yan, ano mapapala natin? 30, naghati-hati yung 11. Aba, okay din yun So, pinagbili si Joseph bilang, ano kabayaran nito pinagbili bilang alipin? Pag pinagbili ka bilang alipin, habang buhay ka ng alipin. At ang pinakamahirap sa panahon ni Joseph, yung wala kang karapatan, wala kang value. Habang buhay ka, ang anak mo magiging alipin, kaapu-apuhan mo, lahat ng lahi mo ay magiging alipin. Kaya yung pinagagawa kay Joseph, ang sakit niyan. Kinainggitan ka ng sarili mong kapatid. Binalak ang patayin ng iyong kapatid. Ipinagbili ka, pinagkaanulo ka ng iyong kapatid. So alam naman natin yan, nung nasa Egypt na si Joseph, naging katiwala siya at alipin ni Potiphar. Tama po, baka magkapalit yung Potiphar saka yung Pharaoh. Minsan nagkakapalit yan. Minsan sa haba na ng kwento na nagkakapalit-palit na. Pumasok na si Pedro. Alam mo, kinausap ni Joseph si Pedro. Nag-abot na yung New Testament saka Old Testament. Huwag kayong mag-alala, magbasa na lang kayo ng kwento. Alam naman natin yan, eto chismis lang to di ba alam naman natin, araw-araw daw inaakit nung asawa ni Potiphar, si Joseph, nagpapabango ng katingko, epicacent oil, Pero sabi ni Joseph, mas maganda ako sa iyo. Hindi po. Tuwid naman si Joseph. So, sabi, pinagbintangan. Kinukwento nga ito kay Allen. May isang commentator. Alam naman daw ni Pharaoh. Nagkapalit na tayo Alam naman daw ni Potiphar, gamitin ko na lang yung term, malandi yung asawa niya. Kitang-kita niya raw pag nagaganyanan, tingin yung asawa ni Potiphar kay Joseph, puging-pugi. Pugi. Pugi. Mahilig sa pugita. So, para mapagtakpan daw, wala ito sa Bible wala ito sa Bible, baka naman may i-cut yung video na ito. Itong pastor nito nagsasalita ng wala sa Bible. Tawag natin dyan, imagination. Para daw mapagtakpan yung asawa niya, pinakulong si Joseph. Hindi ba may mga taong ganun yung, sabi natin, sacrificial lamb? Para mailigtas sa kahihiyan, tuturo ka ng ibang tao. Ba't si Joseph naman na napagbintangan, tapat naman siya, wala naman siyang ginagawa. Eto na, fast track tayo. Lahat ito mahirap in 13 years. Lahat ito, 13 years of living in hell sa mundo. Para daw po talagang impyerno ang naranasan ni Joseph. Ano pa nangyari sa kanya? Nakulong. Diyan po kinumpose ni Freddy Aguilar, yung katarungan. Sa isang munting bang, yun po yun. Kaya nag-video okay silang dalawa. Nakulong po. Hirap na naman ito. Balon. Pagkatapos sa pagbintangan, nakulong. Ang hirap. Eto na, nung nakakulong na si Joseph, pinagbuti pa rin siguro niya talaga yung buhay niya. Hindi siya napakontrol sa circumstances niya. Kahit na anong pain,
gawa pa rin ng mabuti. Yung dalawang kasamahan niya na naginip. Pagkatapos ikinuwento kay Joseph, ipaniliwanag, alam mo sabi niya, yung pang naginip mo, ganito mangyayari. Mamamatay ka, ikaw, makakalaya ka, makakabalik ka sa trabaho mo. Alam niyo, nangyari nga. Nakabalik sa trabaho, pero bago siya makabalik, pasalamat siya kay Joseph. Ngayon, may pakiusap si Joseph, bro, pag nakausap mo naman yung pero, sabihin mo, hindi ko naman talaga ginawa yan. Huwag kang mag-alala. Basta ite-text kita, i-PPM agad kita pag nakausap ko. Nawala SIM card niya. Malas naman ni Joseph talaga. Sa dami-dami ng mawawala doon sa lumaya, ano po, kinagat ng aso yata or what, ano po, nakalimutan si Joseph. Masakit ho bang makalimutan? Masakit ho ba na mapabayaan? Masakit ho bang pinaasa ka? Yung pinaasa ka lang, sakit ano? Tama sabi nino ba to? Isang magaling na businessman, the only person na pwede mag-betray sa atin is the person you most trusted. Hindi ka pwedeng i-betray nang hindi mo kakilala. The most trusted person, this is the only person. Kaya nga kay Jesus Christ, di ba? Sila Peter, si Judas, lahat na ng mga alagad niya, tinakbuhan siya. So nakulong, kinalimutan. Ang hirap nitong lahat ng to. Pili nga po kayo ng isa na gusto nyong maranasan. Dito na lang ako sa inggit. Pinamili. Parapol kaya natin to. Meron pong gustong mag-champion sa raffle dito po. Yung kahit makulong lang, isang araw lang. Eh wala na si Kuya Ray, Ate G. Kuya Ray, nakulong po ako. Anak, masaya na ako dito, wag mo na akong abalahin. So ito po yun. So tingnan natin na fast forward tayo. Sino na ang nakabasa nito po? Madalas nating basahin ng Genesis, sino ang nakabasa na si Joseph hindi lang naging prime minister, hindi lang naging gobernador, naging pinakamataas na tao sa Egypt. Iba kasing term, tagapamahala eh. Nabasa niyo yung word na ano? Okay. He has made me a father to Pharaoh. Teka muna, Pastor. Kanina pinag-iisipan natin, binubuli ng mga kapatid. Inihagi sa balon. Nakakulong. Pinagbintangan. Ngayon, pinakamataas. Pinaka nasa tuktok ng tagumpay at kapangyarihan. Kakayanin kaya ni Joseph na makarating doon kung wala yung mga trials na kanyang dinaanan. Eh kung sabihin ko sa iyo na yung trials na pinagpe-pray mong mawala, vehicle ng Diyos para ka magtagumpay, paano ka magtatagumpay? Na nagkasakit ka, Lord, alisin mo yung sakit na ito, Panginoon. Hindi ko alisin yan hanggat hindi nagiging disiplina ang pagkain mo. Hindi ko alisin yan. Paano kung lahat na lang aalisin ng Diyos sa atin? Eh lahat pala yun makatutulong sa atin. Hindi kaya ang dapat nating prayer, Lord, bigyan mo ako ng lakas hanggang sa ma-overcome ko ang mga bagay na ito. Nagigets po, may natututunan po. Lahat nga po ng may natututunan, pumalakpak na malakas muna sa Lord. So yung kwento na to, kwento na ng pagkikita na ni Joseph at mga kapatid, fast forward na tayo. Hindi po ba ang, sige anak, balik natin doon. Anak, fix lang natin to. Hindi baling wag mukha ako makita. So now, it was not you who sent me here. Alam nyo, hindi kayo. Ginamit lang kayo para ako mapunta dito. Pero ang totoong nagdala sa akin, ang Diyos. Again kung walang perspective, walang perception. Eto na ngayon yung application ng pagiging patient talaga ni Joseph. This time, meron na siyang right perspective, right
Perception. Pero nung dumadaan siya, di niya naunawaan yun. Ang sakit! Ang bigat! Pinagtulungan nila ako! Inapi nila ako! Wala silang kwenta! Meron niyang portion daw nung nakabilanggo na si Joseph, ang prayer ni Joseph, sana pinatay na lang ako ng mga kapatid ko. Kaysa 13 years na naging impyerno ang buhay ko. At least noon pa lang, kung pinatay nila ako, isang hirap na lang. Kaya sabi nila, ang firing squad, hindi po talaga dapat daw ho yun eh. Regalo para ho yun sa talagang nagkasala. Ang pinakamabigat talaga na parusa, yung kay Jesus Christ, unti-unting pinatay. Yung tinotorture ka muna bago ka patayin, pinakamahirap daw pong punishment yon. Pero yung ganun lang po, saglit lang, hindi nila naranasan talaga. Kaya si Joseph, 13 years of living in hell dito po sa mundo. Grabe po, no? He has made me a father to Pharaoh, Lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. Siya pa yung pinakamataas. Walang ginagawa ang Pharaoh na hindi sa kinukonsider na wala yung payo niya. Grabe naman to. Minsan ang gusto lang natin yung father to Pharaoh, ruler of Egypt, passing the board exam. Gusto lang natin yung success pero ayaw natin ng trials. Ayaw natin ng vehicles, ayaw natin ng process. Minsan ayaw natin ng mga bagay na ganun. O eto na, tingnan natin to ha. Kaya't hindi kayo nagsugo sa akin kundi ang Diyos at ginawa niya akong bilang ama kay Pharaoh at bilang Panginoon sa kanyang buong bahay at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Tingnan mo na po kayo sa akin, marami pa rin nagsasabing wala pa rin nakakagawa even until now yung ginawa ni Joseph. Kasi si Joseph, hindi niya lang sinave ang Israel, buong Egypt at maraming bansa. Sinong leader ang nakasolve ng bansa niya at ng ibang bansa pa? Si Joseph, grabe ang wisdom. Mga kapatid, walang university na pinasukan si Joseph pero ang talinong mamahala. Hindi siya nagmasteral, hindi siya nagdoctorate. Pero again, may University of Trials na pinasukan sila, University of Prison Cell na dinaanan siya, na kaysa magpakain sa pangit na sitwasyon, ginawa ang mabuti, tumulong, at patuloy na umasa. Malakas na palakpak muli para sa Lord. Hallelujah! So, eto na yan, okay? Tinatin. Pero sumagot si Jose sa kanila. Joseph po yan ha. Sa kanila, okay? Pero sumagot si Jose. Sino po makakahula muna po? Ano ang palayaw ni Joseph? Otep. Ano po? Okay? Pero sumagot si Jose sa kanila, huwag kayong matakot. Sino ako para makialam sa plano ng Diyos? May pakikita po akong picture sa inyo. Ha? Parang ganito lang ang kwento natin. Okay? Tingnan natin. Dito ako para mas kita ko. So, nung kinakausap na ni Joseph yung kanyang mga kapatid, pinapaliwanag po ni Joseph sa kanyang mga kapatid, hindi kayo talaga yung nagdala sa akin. Maaaring ginawa niyo ito, pero kasama yun sa plano ng Diyos. Kaya alam niyo ba, nung binili ko ni Daddy ng damit, kasama yun sa plano ng Diyos para mainggit kayo. Talaga? Oo. Kasi kung hindi kayo maiinggit, hindi niyo ako yuhulog sa balon, tama? Hindi niyo ako papatayin. Kasama yun. Pero atin-atin lang yun, ha? Huwag mo sasabihin na ibig yung taong nainggit, pinahintulutan nyo ng Diyos. Kaya nga nung dumating ka at naging alipin ka, wow. Kaya nung naging alipin ka at pinagbili ka namin, pinagbili nyo ko, kasama yun. Hindi nyo, ano pa nangyari sa inyo? Ano pa nangyari sa iyo? Paano? Alam mo, mga bro, ang problema ko lang, tapos na yung pagiging alipin eh. Siyempre, di nyo naman alam yung nararanasan ko, di ba? Kalaan nyo na nga siguro, patay na rin talaga ako, saka si Daddy. Alam nyo, napagbintangan ako. Nakulong ako sa bilangguan po talaga. Okay? So, nung makulong ako, kasama rin yon sa plano ng Diyos. O ngayon, hindi ko muna tatapusin ho. Minsan may naiinggit sa iyo, kasama yon sa plano ng Diyos. Meron kang gusto mong makuha, hindi mo agad nakuha, kasama yun sa plano ng Diyos. Ba't ka magdaramdam?
Nag-take ka ng board, hindi agad nakuha ng isang take, kasama yon. Mga kapatid, may nangyayari ba sa buhay natin na hindi alam ng Diyos? May nangyayari ba sa buhay natin na wala beyond the control of our sovereign God? So, nung kinukwento ito ni Joseph, ano po, ang kasunod is this. Pero alam nyo po, ito ang magandang balita. May nakasama akong dalawang bilanggo na naginip sila na ipaliwanag ko. Ngayon, ang problema lang, yung isa kong pinagtiwalaan na sabi ko, balitaan mo sa pero, nakakalimutan ako. Pero ito ang maganda, na naginip naman ng pero na hindi niya maipaliwanag. Dito na, naalala ko ngayon nung kasama kong bilanggo. At sinabi nung kasama kong bilanggo, may kasama akong bilanggo doon sa kulungan na nagpapaliwanag. Tataradarin mo sa akin. Pinakilala ko sa pero, alam mo, bilib na bilib ang pero. Nung naipaliwanag ko, kitang-kita ko, na gumanon pa siya. Wala naman sa Bible yon. Yes! Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan, pero ang kasunod, 7 taong tagutom na hindi makakalimutan ni numan. Pero kailangan natin ng matalino na makapag-manage, makapaglilid. Joseph, ikaw yan. Alam mo, ginawa akong tatay ng pero, ginawa akong gobernur, ginawa akong prime minister, ginawa akong tagapamahala. Alam niyo na, kaya nangyari yon, kita-kits tayo. Kasi kasama pala kayo na pwedeng mamatay kung hindi ako mapupunta sa Egypt. Kasama pala ang buong Israel na pwedeng ma-wipe out ng kagutuman kung hindi dinala ng Diyos sa Egypt si Joseph. Kaya sabi ni Joseph, huwag na kayong matakot. Kala nyo, inanggit ako, re-resbakan ko kayo ngayon. Huwag kayong matakot, hindi ko kayo re-resbakan. Kasama yan sa plano ng Diyos. Hindi ba may mga taong kausap mo na, maayos naman, pagkatapos biglang hindi tumupad sa usapan, hindi ba nakakasama ng loob? Huwag ka na sumama ang loob, kasama yun sa plano. Kasama yun sa plano, kasama yun sa plano. Kung hindi mo mararanasan ng rejection, hindi mo ma-experience yung joy and acceptance from the Lord na whatever happens to you, you are accepted, you are blessed, you are honorable. Can I hear amen? Malakas na palakpak para sa Diyos. Wow, kasama pala yun, ano po? At ngayon, eto na po siya. Tingnan natin yung sunod na passage. Totoong nagplano kayo ng masama sa akin, kahit pa tayo pagplanuhan ni Satan ng kanyang kampon at ng ibang mga tao, wala siyang magagawa sa magandang plano ng Diyos. Totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero plinano na ng Diyos na magdulot yun ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa tagutom. Masakit po ito, pero minsan di ko ma-imagine. Di ba, minsan kung kailan meron ka na ngayon na pwede mong i-treat ang magulang mo, ngayon wala na sila. Merong pagkakataon, sana nakikita ng magulang mo yung tagumpay mo, pero wala na siya. Pero huwag kang mag-alala, ang tingin ko ganito, bago pa siya mawala, nakita na ng magulang mo na nagtatagumpay ka sa biyaya ng Diyos. Nakita ng magulang mo na dahil maayos ang buhay mo, nakita na agad ng mga magulang mo noon pa lang, magtatagumpay ka, aangat ka, kasi naglilingkod ka sa ating Panginoon. Kaya kung meron ditong mga magulang na naglilingkod sa Diyos, sana bago pa tayo kuhanin at iwalay sa ating mga anak, i-assure na natin sila, anak, wala kang pupuntahan, kundi biyaya ng ating Panginoon. Magtatagumpay ka, walang dapat ipag-alala. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, you can only have the right perspective when you have the right perception. Hindi mo makikita ang magandang bagay na nais ng Diyos kung hindi mo nauunawaan ang kanyang mga salita. Kaya what is the meaning of patience? Right perspective plus right perception equals patience. Matyaga ka na ba? Matiisin ka na ba? Kasi hanggat impatient tayo, tingin ko po mahirapan tayong i-handle ang maraming bagay
na nais ng Panginoon na maranasan natin. Kaya huwag kayong matakot. Susustentuhan ko kayo ngayon ng pagkain, pati ang mga anak ninyo. Pinangakuan sila ni Jose at nakapagbigay ito ng kaligayahan sa kanila. Saan inilagay si Jose at ang kanilang angkan? Sa lugar ng Goshen. A place of comfort, a place of prosperity. Ang Goshen, fast forward tayo, Exodus, dumating ang mga salot, bumabagsak ang mga salot, yung Goshen, walang salot. Sana maging matyaga ka para mapunta ka sa Goshen. Lugar na kahit may problema, hindi mo na iniinda kasi mas matitindi pa dyan ang naranasan ko. Sabi po ng Ate Melda ko po, Bunso, sobra akong pinatatag ng pagsubok na kahit mamatay ako ngayon, parang wala akong kinatatakutan. Lahat pagpapala ng Diyos sa hirap ng naranasan ko. Kung ikaw ay galing sa tao, ano pa ba ikatatalo mo? Kung galing ka sa sobrang hirap, ano pa ba ikahihirap mo? Sa sobrang bigat ng sitwasyon, kung doon ka galing, ano pa ba yung pwedeng mabigat na pwede mong daanan na hindi mo makakaya? I think and I believe the most difficult, aside from death at sa health, iyon na po siguro ang pinakmabigat na kapag kinaya natin to. Lagi ko iniisip yun dati nung wala pa si ama at si ina, nung buhay pa, hindi ko kakayanin. Pero nakakatayo naman ako kahit wala rin sila. Oo, nalulungkot ako, hinahanap ko sila. Pero yung moment na, naku, hindi ko alam, baka mabaliw ako, baka hindi ko kayanin. Nakakatayo naman ako sa biyaya ng Panginoon. Kahit wala na ang aking mga magulang, na iniisip ko noon, hindi ko kaya magpatuloy, na hindi ko kakayanin. Right perspective plus right perception equals patience. Okay? So, let us review. Why we need to count it all joy kapag may mga trials tayong dinadaanan? Kasi gusto ng Diyos na gamitin ka at pagpalain ang iyong buhay. Let us pause for a while. Sino ang ginagamit ng Diyos? Yung may mga kwento ng kabutihan ng Panginoon, paano siya tinulungan ng Diyos. Yung mga nanggaling sa hirap, nanggaling sa maraming failures, nanggaling sa mga talo ng buhay, hindi na sila ginagamit, sobra silang pinagpapala ng Diyos. Kasi may pangarap ka, kasalanan mo ba kung ikaw ang binigyan ng Diyos ng napakalaking pangarap? Hindi naman lahat nangangarap ng katulad ng pangarap mo eh. So ngayon, kasalanan ba kung ikaw nagkakaroon ng burden sa pag-win ng loss yung iba, walang pakialam? Ikaw ang pinaglagyan ng Diyos, yung puso mo. Kaya ikaw yung nakakaranas ng grabing burden. Pero again, kasama natin ang Panginoon. Kasi gusto ng Diyos na makarating ka sa lugar na inihanda niya sa iyo. Trials is a preparation para ka makarating sa lugar na kung saan nais ng Diyos. Sige nga, Lori, anak, as I close this, na-bless mo ba kayo sa worship natin kanina? Habang nagwo-worship si Joyce kanina, ini-impress sa akin ni God at gusto kong sabihin ito sa buong outreach team. Para matalo ang worship service ng lahat na nag-church, huwag niyong galingan sa worship. Nung nadudoon po ako, anak, sabihin mo sa church, pag gusto nilang matalo ang Sunday worship, huwag silang mag-practice, huwag nilang galingan. Tapos na yung kabuong program ng worship. Lahat tayo pare-parehong mahihirapan. Talaga, Lord? Oo. Kasi ang worship, yan ang lagi kong inilalagay sa unahan bago ang labanan. Kaya kung yung worship team ninyo hindi nyo paghahandaan, hinahayaan nyo hindi ayos ang sounds, hinahayaan nyo na hindi ayos yung total practice natin, tayo ang nagpatalo nung Sunday na yun. Totoo po yun. Ang unang inilalagay ng Diyos, puro mga awit sa unahan, basta sa laban ng buhay. Kaya worship pa lang nagkakatalo. And praise God, ang praise church na kilala, kung meron man tayong anointed, hindi sa preaching, I believe sa worship. Can I hear amen? Kung naniwala kayo, pumalakpak kayo. We cannot afford na ipatalo ang bawat worship. Dahil mayroon tayo hindi ginawa na dapat naman pwede natin gawin. Yung minadaling worship, hindi totoong worship. Practice lang yan.
Nakaraos ka lang, hindi ka totoong lumaban. Pero yung halimbawa nagpa-practice kayo, grabe ano, para nakikipaglaban tayo. Oo, kasi may gagawin ng Diyos. Na gusto niya, para kayong John the Baptist, na grabing inihahanda niyo yung presence ni God. Alam niyo po may portion sa pag-worship. Huwag na kaya ako mag-preach. Worship na lang kami. Baka makasira pa. Minsan kapag sobrang powerful ng worship, parang 10 minutes lang, gusto ko lang mag-share ng isa, mag-devotion lang. Okay na yun. Baka makasira pa. Pero ang galing ni God. So mga kapatid, tingnan nyo to. Sobrang ganda lang yan. Ito yung prayer ko po. Sana lahat tayo maging matyaga. Hindi ibig sabihin, tumanda tayo, matyaga na tayo. Hindi po. Pwedeng nagkaedad tayo ng marami, pero hindi tayo matyaga. Sana lahat tayo may tama at maliwanag na pagtingin. Sana lahat tayo ay may malawak at malalim na pangunawa. Hanggang sa makita ang buhay natin ay ginagamit ng Diyos mightily and effectively. Ginagamit ng Diyos, pinagpalang lubos ng Diyos. Sana maging matyaga tayo lahat hanggang sa makarating sa ating magandang patutunguhan. And let me assure you, even sa mga different outreaches natin, marami tayong dadaanan trials, pero walang susuko. Sana maging vitamins mo ang trials. May magandang gagawin ng Diyos. Grabe! May nagre-reklamo sa atin! Maganda to! Maganda to! Wow! Wala na naman yung isang elevator. Maganda to! Baka pagkaluban tayo ng Diyos ng elevator, dire-diretso na sa langit. Maganda to. Sa atin lang naman pangit ang problema, pero sa Diyos hindi. Tayo lang naman nahihirapan pero hindi ang Diyos. Pero ang Diyos, habang lumalakad ka, kita niya kasi yung dulo. Pinapalakpakan ka ni God sa dulo. Anak! 8 steps na lang, anak! Anak, 2 trials na lang! Anak, 1 trial na lang, wag kang hihinto! Kung kailan malapit, doon ka umalis eh. Kung kailan malapit, doon ka umayaw. Pag sobrang lalong higpit ng pagsubok, ibig sabihin, abot kamay mo na. Abot kamay mo na yung lugar na gusto ng Diyos. Hallelujah. Ikukunin ko po ito kasi November 22, there will be a gathering part 2 ng professional ministries. If you are college graduate, kasi napansin ko, nahihirapan po talaga tayo mag-transition. Yung iba nga sa atin, mag-aasawa na, hindi pa rin establish yung career. So, gusto namin kayong anyayahan. Lahat na nagsisika po na professionals o gusto mag-business, something ganyan. November 22 po ito, November 22. Kasi gusto ko lang i-share to, napakagandang bagay. Ito yung initial lang. Gusto natin mag-create ng more than enough generation. Dumaan na tayo sa maraming hirap. Lagpasan na natin lahat yan. Hindi na tayo para dyan. And let me end with this. Ano po, si Calvin. Si Sir Calvin ang nagsalita. Kwento ko lang ang mabilis ito. Pag inaalala ko po yung kwento namin ni Calvin Cuevas, may-ari ng Awesome Events. Ang gagawin kong title, kung gagawing parang nobela yan, Dunkin' Donut. Dunkin' Donut. Bakit Dunkin' Donut? Bago pa po si Pastor JR, seal po nila Calvin na magkakasama sa youth. Ginawa ko rin po siyang leader sa Ablaze. Isang araw, pumunta po sa kwarto namin, may dalang Dunkin' Donut, nagpapaalam sa akin, Tay, alis muna po ako sa ministry. Inyo yung time na papasanin niya yung 3 niyang kapatid. Kasi may nangyari sa relationship ng kanyang magulang. As a breadwinner, kailangan niyang buhayin ang kanyang mga kapatid. Natatandaan ko Dunkin' Donut talaga yung pasalubong niya pa sa akin. Hindi ko na matandaan yung usapan namin. Sabi ko, ang sakit-sakit kaya pag may nagpapaalam, ang sakit-sakit kaya pag may nawawala. Pero, yung ano lang, pero magkasama pa rin tayo sa puso. Fast forward,
Dami niyang sinubukan. Hanggang sa ngayon po, ano na siya? Pwede nating sabihin ito, na di naman nakakahiya. Milyonaryo na siya. Alam ng mga taga-Matang Tubig na napalayas po sila sa kanilang inuupahan dahil hindi makabayad. Nasaan si Bing? Ito ba si Bing? Wala? Napansin niyo po, si Sir Calvin, mahal na mahal si Bing. Meron po kayong idea bakit? Kasi si Bing ang alam ko po, na nagpapakain kay Calvin kapag wala siyang makain. At hindi ko rin po alam na nag-aaral siya, inaabutan din pala siya nila Nanay Puring. Kaya maraming taga dito naging bahagi ng tagumpay ng mamang ito. Kaya siya yung ginawa namin tagapagsalita, milyonaryo na po ito. At sinasabi niya, kapag kayo pinagpala ng Diyos, suportahan niyo ang gawain ng Panginoon, hindi lang para sa inyo. May nagtanong, kasi ang gusto ko namin mangyari sa young professionals, meron kayong makausap paano umunlad ang buhay niyo. Yung pwede tayo magkwentuhan lang over the cup of coffee, iba-iba ang sitwasyon, pero isa yung pangarap natin, passion, purpose, productivity. Kinukuha din niya kay Francis kung parang pag-usapan natin yung mga gigil na tao, mag-usap-usap, yung mga may purpose, mag-usap-usap, yung mga gustong umunlad sa buhay, mag-usap-usap kahit alam natin. Pero ang galing lang po, may isang nagtanong, Sir Calvin, sige nga anak, post nyo lang po ito. Picture lang. May nagtanong po na isang young professional, Sir, definitely, marami kayong dinaanan. Marami kayong problema kinaharap bago nyo po naabot yan. Paano dumating ang pagkakataon na hindi ho kayo sumuko? Paano dumating ang pagkakataon na nagpatuloy kayo? Tandaan ko yun. Tuntua ako sa sagot ni Sir Calvin. Nakaka-proud. Sabi niya lang, kaya ako nakapagpatuloy. Di ba Christian tayo? Oo. Yan ang lamang natin. Di ba pag Christian may Jesus? Oo. At kapag may Jesus, may hope. May pag-asa. Kahit anong bigat natin na nararanasan natin, may pag-asa. At kapag may pag-asa ka, may hinihintay ka, may inaasahan ka, may nakikita ka. Amen! Ito ang kaibahan natin kahit dumaan tayo sa matitinding pagsubok ng buhay. May nakikita tayo, may inaasahan tayo, merong mangyayari. Can I hear amen? That is why we can count it all joy. Regardless ng daanan natin sa buhay, there is hope. Oo, nalulungkot ako kapag may problema ka, pero gusto kitang akapin at gusto kong sabihin may pag-asa. May magandang mangyayari. Tayo tayong lahat. Thank you, Jesus. Sige po, let me ask our worship team. Awitin lang natin, especially yung mga huling inawit natin na song. Hindi na to about ano, laban na to, laban na to, laban na to. Hindi to. Alam nyo po, grabe, bagsak na bagsak po ang emotion ko this past 2 weeks. Hindi ako makaporma, plano ko ng plano, pero hindi ako makaporma po, parang dikit-dikit yung mga nangyayari, mga mahalaga sa atin, mga mahal natin. Eh si Ate Luz, October 28, birthday niya, andito pa yun, nagkasalubong pa kami. Oh, Ate Luz, ano yan? Yan ba yung apo mo na magpupulis? Opo, ito. Pagkatapos, oh. Pero kapag nakikita ko yung sitwasyon na nagsasabing, totoo naman yun, isa-isa tayong kukuhanin ni God eh. Pero hindi tayo kukuhanin na hindi natin nakita ang mga pinangako ng Diyos sa atin. And I want to quote this, galing kay Pastor Reggie. Favorite natin yan eh. Si Pastor Reggie, pa nagpe-pray, laging ganito, hindi pipikit ang mata mo at hindi papantay ang iyong paa nang hindi mo nararanasan at nakikita ang magandang plano ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Can we claim that? Oo, dumadaan ako. Pero even yung death, wala siyang magagawa hanggat hindi ko nararating yung magandang plano ng Diyos sa akin. Mabigat itong dinaraanan ko. Masakit itong dinadaanan ko, pero may maganda akong nakikita, may maganda akong patutunguhan, at ito ay para sa kapurihan ng Diyos. Lahat ng dumadaan, huwag mo lang kantahin ito, huwag mo lang awitin ito, awitin mo ito ng may pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Laban na ito! Count it all joy!
Count it all joy. Hallelujah. Come on, let us sing this song. Amen, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Thank you, Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko, laging ikaw ang buhay ko, Jesus. Amen, Lord. Kahit ako'y nanganamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Amen, Lord. Kahit may suliranin man, lagi kang maawitan. Ikaw lamang, Lord, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi laan. Lord, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. O kahit kailan, O God, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. O Panginoon, hallelujah. Panginoon, nakilang kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. O Panginoon, hallelujah. Panginoon, nakilang kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso. O kahit kailan, di ka nagkulang. Lord, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. O kahit kailan, O God, hallelujah. Kahit kailan, di ka, amen, Lord, hallelujah. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Amen, Lord. Hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Amen, God. Hallelujah, Lord. Church, sulilanin lang.
sa'yo, sa'yo lamang inialay, Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakama. Church, hallelujah! Papuri ko, nanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Church, hallelujah! Dahil sa'yo ang aming papuri, O God, hallelujah! Sa'yo lamang iniaalay, Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo ang dilim at sasambahin ka sa dakong dilim. Mananatili sa'yo dilim at sasambahin ka sa dakong dilim. Mananatili sa'yo dilim, sasambahin ka sa dakong dilim. Mananatili sa'yo dilim at sasambahin ka sa dakong dilim. Oh, sa'yo, Diyos, kami mananatili. Hallelujah. House light please, house light please. Gusto ng Diyos maging matyaga ka. Kasi hindi pwede nating makuha yung mga tagumpay at pinakamataas na nais ng Diyos sa ating buhay kung napakababa ng karakter natin. Pararaanin tayo ng Diyos sa maraming trials. May hiling lang po ako sa inyo. For the next 3 to 5 minutes, magmi-minister tayo. Gusto ko po, lapitan nyo yung taong gusto nyong ipanalangin. Alam nyong kailangan ng panalangin. Pero habang umaawit si Joyce, ganda kasi talaga pag maayos yung worship po. Yung word, napakadaling dumaloy. Yung andali mong marinig yung tinig ng Diyos. Pero kahit po kami, para kami tinotorture kapag hindi ayos talaga yung pag-aayos natin, pag-worship. Alam nyo po, kung meron man tayong pinakamatindi na dapat pagtiyagaan, bukod sa trials, tao. Tagal mo nang kasama yung asawa mo, ba't parang hanggang ngayon di pa siya maintindihan? Ang tagal mo nang kasama ng anak mo hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya mapagtiyagaan? Hindi kaya kailangan pa talagang hukayin at i-develop yung character natin? May mga kasamahan tayo sa outreach, pwedeng wala na ngayon, baka hindi mo siya napagtiyagaan. Talagang ayusin ang buhay, ayusan ang buhay, tumaliban na lang sa talagang umalis at ayaw. Pero sinasabi natin, hanggat may mga taong ipinagkakalooban Diyos sa atin, magtulungan tayo hanggang sa maging lumalim tayong lahat. Kasi at the end of the day, ang iiyakan natin pinakamatindi tao, hindi achievement. Relationship. So praise church family, let us love God, let us love people. Ang prayer natin lahat, maging matyaga tayo. Palilimin pa ng Diyos yung pag-ibig at ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Sige nga po, pwede tayong lumabas sa upuan natin. Pwede ka bang pumunta sa tao na inililid ni God ikaw na ipanalangin mo? Sige po, let us pray for one another po. Come on. Punta po kayo sa lugar o sa mga tao po na tingin nyo po gusto nyo lang mag-minister. Kahit short prayer lang, kahit short prayer. Pag-pray mo siya. Oh yes, oh Jesus.
Ito yung kagandahan ng may community. Community of faith na nag-aalalayan, nagtutulungan, nag-aayusan ng buhay, nagpapalakasan, nag-uunawaan. Kaya kahit may problema, may pag-asa. Hear the prayer of your people, O God. Hear the prayer of your people. Tingnan niyo po kahit yung simpleng panalangin ito, ang laki ng impact sa buhay po namin, O God. Ang laki ng impact, O God. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Tulungan niyo kaming maging matyaga. Tulungan niyo kaming maging matiisin, Panginoon. Hanggang sa kahit saan mo kaming dalin, kaya naming tumutong ng matatag na may kababaan ng lahaging kinikilala ay ikaw. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Sa lahat ng dumadaan sa mabibigat at napakadidilim na sitwasyon ng buhay, ang kalakasan ng Diyos, ang siyang tunay na gagabay sa iyo, siya yung magbibigay ng lakas upang makalakad ka pa din at magpapaliwanag ng iyong daan para makita mong maliwanag na may dahilan at magandang plano ang Diyos. Bakit niya pinapahintulutan ang maraming bagay? Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Comfort sa Kaparas family. Comfort sa pamilya at mahal sa buhay nila, Ate Luz. In the name of Jesus, you are our hope. You are our strength. Lord, thank you. Napakatyaga mo sa amin. Lord, thank you. Napakatiisin mo sa amin. Hallelujah. Tingin lang po kayo saglit sa akin. We have 2 Sundays, 17:24. Tama ba? 17:24 or 31. Ito pong ano natin, itong mga huling linggo natin sa November, masyado tayong parang binanatan itong November, papasok pa lang. Pwede po ba rest back tayo, laban tayo? Ang panlaban natin, worship. Amen. Kung meron kayong mga kakilala, kaibigan na masyadong dumadaan sa mabigat, I will ask our worship team, even sa mga outreaches, mapapatawad natin na maaring may mga kakulangan, pero let us give our best worship. Yung pagpupuri pa lang, parang wala nang pwedeng gawin ng Diyos kung hindi bumaba at tulungan ka! We're asking a vibrant worship! Diyan tayo nakilala! Yan ang panlaban natin! O sige! Kahit anong atake ng kaaway, we will move forward! We will move forward! Through praise, through worship, through hearing the Word of God, lalo tayo maging malapit sa ating Panginoon. Lord, ibinaba niyo na po yung presence niyo po sa aming kalagitnaan. Lambing ko naman sa iyo, Lord, sa pagpunta ng mga team namin sa mga outreaches, oh God. Lambing lang yung umaapak pa lang sila, pero mararamdaman nila may ibang presence sa lugar namin. Nandoon ka, oh God, i-assured mo kami. Kaya Lord, hindi nakakahiyang mag-invite. Kaya Lord, hindi nakakahiya na ipagmalaki ang aming Panginoong Jesus. Sapagkat meron kang ginawa, Panginoon. Lord, salamat. Ang dami mong buhay na binago ngayon. I believe ang daming puso na pinatatag mo. Yes, totoong nahihirapan, pero pinuno mo ng pag-asa. Maraming po salamat. Marami pong salamat, O Diyos. We give you praise. We give you glory. Amen and amen.
Malakas ang palakpak po, ibigay natin sa Lord. Makakaupo muna po tayong lahat. Thank you, Jesus. Mamaya lang po,